So, choose purpose over cloud. Second, stop being in an echo chamber. Lumabas ka sa comfort zone mo. Talk to people outside your circle. Later, pag nag-group activity kayo, wag lang yung mga kababayan ninyo sa nakilala nyo ang kausapin nyo. Kausapin nyo yung hindi nagsasalita. Nung nagmamasteral ako, ganyan yung ginagawa ko. Lahat ng matalino yung kinakausap. Kinakausap ko lahat ng hindi nagsasalita at inaalam ko kung ano siya, sino ba siya. Doon mo makikilala na ang tao pala, pag yung ang gusto mo kalang kausapin, yung kilala, yung sikat, mas marami ka pala mag-find out sa mga tao nandun lang sa sulok, nasa likod lang, hindi nagsasalita masyado. So, talk outside your circle. Because a true leader listens to the voices that are usually muted. Third, convert rants into receipts. Matalino tayo sa pagpuna sa mali sa lipunan nowadays. But don't just rant on social media. Translate the anger into actual ordinances, actual projects, and actual service. Because you have to turn raw inspirations into actionable legacies. Kasi ang pangarap na walang plano is just a wish, right? So pag nangarap, may plano. Hindi lang nangangarap. Mga kabataang leader ng Katandumanon, pag-uwi ninyo after 3 days sa mga bayan na pinanggalingan nyo, kapag tinanggal nyo na ang ID ninyo, kapag pinatay nyo na ang ilaw sa kwarto nyo, at humarap kayo sa salamin, who are you when nobody is watching? Main character ka lang ba? Nahabol lang ay validation o photo shoots? O isa kang leader na handang magsakripisyo para sa bayan kahit walang... Patrick Alintia, Sansa, our provincial governor. Again, this certificate of appreciation is hereby awarded to Honorable Joy Z. Tamayo. Palakpakan po natin si Teacher Joy. And also a big thanks din po, Honorable Tamayo, sa pagbibigay ng notebooks sa ating mga campers. Acknowledging the presence of the Provincial Director of DILG Catanduanes, P.D. Oderico Razal. Ayan po. Palakpakan po natin si Sir. To level up this year's CYLC, we are honored to welcome someone whose passion for youth and national building inspires young leaders nationwide. Delivering our next keynote message through a special video prepared for this camp, please join us in welcoming the esteemed chairperson of the Senate Youth Committee, Senator Christopher Lawrence Bong Tesoro. Let us now turn our attention to the screen for his message. Magandang araw po sa ating mga kabataang Pilipino. Malugod ko kayong binabati sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. Ang pagdiriwang na ito ay isang pagkakataon upang kinalanin ang mahalagang papel ng ating mga kabataan bilang katuwang sa paghubog ng mas maunlad at mas matatag na kinabukasan ng ating bansa. Bilang chairperson ng Senate Committee on Youth, patuloy kong binibigyang prioridad ang kapakanan ng ating mga kabataan at ang mga hakbang na makakatulong sa kanilang pag-unlad at paghahanda para sa kinabukasan. Sa ating mga kabataan, hinihikayat ko kayo ipagpatuloy ang inyong mga pangarap at gamitin ang inyong talento, kakayahan at sigla sa mga gawain makakabuti para sa inyong sarili, mga
pamilya at kapwa Pilipino. Stay focused on your goals, work hard, and always choose the right path. Bilang chairperson din ng Senate Committee on Sports, patuloy kong hinikayat ang ating mga kabataan na pumasok sa sports at umiwas sa illegal na droga. Lagi kong sinasabi, get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Patuloy ninyong gamitin ang inyong boses, kakayahan, at malasakit upang makapagbigay ng positibong pagbabago sa ating lipunan. Maligayang linggo ng kabataan, maraming salamat po, at mabuhay ang kabataan Pilipino. And muli palapakan po natin si Senator Bong for giving us a message. But before we proceed, let us first acknowledge again and welcome the DILG Catanduanes Provincial Director and Training Management Vice Chairperson, PD Alderico S. Rizal Jr. testified to deliver us a message po. Yes, message. Thank you. Good morning, everyone. Hindi ko lang kayo isa-isahin na nasa presidential table. Sa mga kapwa ko kabataan. Tama ba? Tama yung address ko, no? Kapwa ko kabataan. Again, good morning. Actually, yung activity nyo pala sabay doon sa galing sa Comelec eh. Kasi sa the participants dapat doon din. Anyway, hindi, joke lang yun. Siguro nagkwento na about yung history of this seafood. Actually, nag-evolve na ito. Nakwento na ni Willie, sa inyo. During the time na ika-conceptualize yung, nag-start kasi ito sa youth camp. And the youth camp, actually, during that time, I was designated as the OIC Assistant Regional Director of the And kami ni RD ang nag-conceptualize nito to conduct this activity buong Region 5. Pero it so happened that only Albay and other provinces ang nakapag-conduct ng youth camp. And Catanduanes actually napakaswerte because nakapag-ilang years na to. Five times na nag-conduct ng youth camp ang Catanduanes. And I think this is the only province sa buong Region 5 ang nakapag-conduct ng 5 times. Other provinces, isa lang. Nakapag-re-echo lang sila ng once. Pero the rest, isa lang talaga. Yung other provinces nga parang hindi nakapag-conduct na youth camp. Anyway, ganun pa man, why we are doing these things? Kasi, ang pinaka-konsepto talaga nito, nowadays kasi, the problem of our youth, sometimes parang nalileft behind sila. They don't know where to go. Because we are now living in a fast-paced world, a globalized world. So, in that situation, parang some of our youth nalileft behind, especially kita naman taga-isla. Because we don't have access to all those, kumbaga, yun yung complex na problema nato. Sometimes we compare ourselves to other youth na buti siya naka-access sa digital. Ako wala. I don't have iPhone. I don't have gadgets. So sometimes, napuprostrate yung bata. Sometimes, nagiging cause ng, may mga reports on mga incidents wherein involved yung mga youth. Kasi parang, ang tawag sa local term, na-uri with the other youth. Now, with that situation, we wanted to, na dapat planning ready with this VUCAT word. So dapat, through this training, through this, itong mga activities na ito, youth camp, empowerment trainings, usually ito yung magandang opportunity for you na maging, maging adaptable sa present situation. Ma-adapt nyo yung present situation. So dapat, maging kamo? Take note of my acronym, VUCAT. That's yung acronym for volatile, uncertain, and then digital world. And dapat maging tayo?
through this capacitation, through this trainings activity na kinokonduct sa mga youth, nagiging tayong AFA. Ano si AFA? Acronym naman yun. Nagiging tayong agile, di ba? Kasi, kumbaga, nakaka-adjust ka. And kumbaga, nakaka-catch up ka doon sa present situation. And usually, naging AFA ng F. Ano sa inyo? Sa tingin nyo? Pagka nag-undergo ka ng different trainings or mga leadership trainings, ano usually ang nagiging resulta sa iyo, sa personal life mo? Nagiging kang F. Ano F? Flexible. Diba? Because naiintindihan mo kung ano yung mga nangyayari sa paligid. Naiintindihan mo kung ano yung mga challenges, mga problems, issues, concerns, lalo na ang mga yun. And ano yung A sa APA? Nagiging kang, pag marami kang learnings, marami kang mga na-experience na ng magagaya ng mga experience sa buhay. Ano nagiging kang achiever and adapter. Diba? Oh, so yun. So basically yun ang naging dahilan why we are doing this. Pangalan na ngayon is Sibol. Kasi nag-start ito sa youth camp and then na-convert into, ano yung sunod? Okay. Saha, and naging siyang Sibol. Now, for your information actually, those, yung mga naging pioneer of this activity, ngayon mga successful na. And I hope also na from this group, magiging kayo maging successful. And I hope na from this group, dito makukuha natin from the future leaders of our province. Na pwede sa inyo maging congressman, maging senator, maging mayor, and maging kagawad o punong barangay or barangay kagawad. Anyway, may mga relationship itong activities na doon sa activity of the program. Because doon naman, yung youth, we also empower the youth na maging, maging responsible voters, maging informed voters, so that ang mga magiging decision, magiging informed decision din, that eventually be converted into leaders, or most probably, yung mga ideal leaders for our province. So yun yun. So dito naman, you are being developed, you are being trained to become the next leader of our province. And would you mind na ang youth sector sa province, kamo niyan ang pinaka-biggest in terms of population ratio sa buong probinsya ng Catanduanes. So you can actually command kung sino ang gusto nyo maging o ano ang magiging gusto nyo direction of our Catanduanes, future of our province. So nakasalalay sa inyong kamot ang kauswagan ng atong Catanduanes. That's why talaga we have to make you ready with these situations because you are the very vital part. Actually, as provided sa Constitution talaga, very vital ang role of the youth in nation building. Klarado yan sa Constitution, even sa local government. And even sa mga ibang mga issues and policies. Usually, yun ang pinag-sandigan. So, with that, information and data na available kas kuya, may puhantang magamit yan. And be part of the change in our province. I know this group, the youth group, can actually change the landscape of our province, particularly the political landscape of our province. Kamu ang ma-determina kung saan patungo as kaya pumisa. Kami, ako, bigyan konsidera ko lang sa sarili ko na youth pa ako, pero ayot na. Ano na ako? Senior citizen. Although, hindi ako magiging senior because my name is actually junior. Kaya kasi ako senior. Napansin nyo, my name is very not junior. So, hindi ako pwede magiging senior.
So, permission akong yun. Tama? Sinunod ko to, Parang kami lang ng mga dating kupang mga kabataan ko pa. Anyway, congratulations to the organizer of this event. We hope that you will enjoy the whole activity and you will learn a lot from this activity. And, you know, it will not end your learnings here. Try to, kumbaga, bring your learnings to your community. And make your community a progressive one. Kaya ba yun? Bakit mahina? Mahina talaga. Kaya? With that, thank you very much. God bless you, everyone. Mabuhay. Maraming salamat po muli ang Prevention Director of DILG Catanduanes, PD Oderico S. Rizal Jr. Sesto 5. Ayan. And also maraming salamat po pala at palapakan po natin kanina si Senator Bongo sa kanyang pagpapaulap at pagbigay ng virtual message sa ating CYLC campers at sa ating mga kabataan ng Catanduanes. To give us another message, let us once again turn our attention to the screen for a video message from the representative of Kabataan Party List, Attorney Rene Luis Mandanco. Maya at mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Atty. Renico, 28 years old, at kasalukuyang kinatawan ng Kabataan Party List, ang unang, tunay at natatanging boses ng kabataan sa Kongreso. Sa 25 taon ng Kabataan Party List at sa 7 termino niya sa Kamara de Representantes or House of Representatives ng Republika ng Pilipinas, pinagsilbihan natin ang kabataan sa pagpasa ng mga batas o ng resolusyon at syempre pangampanya sa baba ng mga interes at panawagan ng kabataan kung saan man tayo matatagpuan sa Pilipinas at sa buong mundo. At ngayon, kinagagalak ko po na magbigay ng munting mensahe sa inyong lahat sa mga aktibidades ninyo ngayong linggo ng kabataan. Ang hamon ng panahon sa atin noon at hanggang ngayon ay syempre buuin ang lakas natin para makamit ang tunay na lipunang pagbabago na si Jose Rizal mismo ang nagsabi na tayo ang susi. Ayon na sa kanya, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ano po ba ang mangyari kung hindi natin hawak yung pagiging pag-asa ng bayan? Kapag hindi tayo mulat, kung hindi tayo nagmumulat ng kapwa-kabataan, kung hindi tayo kumikilos at nagpapakilos ng kapwa-kabataan at iba't ibang mga sektor. Maaari na mga problema kinakaharap natin ngayon, mas malala pa yan. Mas malawak ang korupsyon. Mas malala ang pagwasak ng ating kalikasan. Mas hindi hawak ng mga Pilipino ang landas niya. Mas pahirap at di dekalidad, di abot kamay ang edukasyon dapat karapatan na natatamasa ng lahat ng kabataan estudyante. Mas walang oportunidad na natatamasa tayo. At iba pa. Hindi ito ang kinabukasang deserve natin. Ang kinabukasang deserve natin ay may tunay na kapayapaan, may tunay na katarungan at hustisya, may tunay na pagkapatay-patay. At hindi po ito natin makuha kung binibigay lang natin sa isang tao o sa ilan ang kontrol ng paano natin mapapumuhay ang ating sarili nating buhay. Bagkus dapat hawak natin ang tip, so to speak, hawak natin ang landas natin. At kung kailangan natin magpagpakbakan, kung kailangan natin lumaban, yun po ang kailangan gawin para makamit natin ang tunay na panlipunang pagbabago. Alam niyo po ba na si Jose Rizal, he was only 26 years old, noong inilathala ang non-limitant hearing. Si Andres Bonifacio naman po, he was 29 years old noong itinatag ang katipunan. And Emilio Jacinto was only 19 years old nung siya po ay sumali sa katipunan at naging brains nito. Subsequently, pinapamalas ang talino at kakayahan ng ating sektor. The possibilities are endless. Kaya po kailangan natin i-explore ito ng sama-sama, ng nagkakaisa, at syempre tungo sa gusto nating mga advokasya, at syempre hangarin para sa sarili at sa pamilya, sa komunidad, sa bayan at sa lipunan.
Makakamit natin ito kung sama-sama tayong kumikilos at syempre tuloy-tuloy na dinidelo ang kakayahan natin ng isa't isa at ng sama-sama. Kaya po, I wish you all a productive at syempre an enjoyable linggo ng kabataan at tuloy-tuloy lang po tayo hanggang makamit natin ang tunay na panlipunang pagbabago. Laban kabataan! Ayan, at hindi po malakpakan si Atty. Rene sa kanyang video message na ibinahagi sa atin kahit gaano po siya ka-busy, pinaulakan niya pa rin tayo. Kaya once again, let us give her and the Kabataan Party List a big round of applause, everyone. Papakan po natin sila. And last but never the least, among all of our messages from our esteemed virtual guest, we now have a very consistent advocate and supporter of Sibol Batanga's Youth Leadership Camp. Let us all clap our hands for the chairperson of the National Youth Commission, Undersecretary Joseph Francisco Jem Ortega. A round of applause, please. Ako si Chair Jeff Ortega ng National Youth Commission under the Office of the President. Malugod ko pong binabati ang ating mga kabataang Pilipino na isang magandang linggo ng kabataan and National Youth Day. Una po bilang Chairman po ng National Youth Commission, sana kaya po ako na ipamahagi ang aking suporta sa lahat ng kabataan sa araw na ngayon. And don't forget na lahat po ng mga ginagawa natin ngayon, kahit na napakaliit lang sa paningin natin, ay napakalaking bagay nito para sa ating bansa. Halimbawa, para ikaw ang isang salunong kabataan, gumagawa ka ng mga proyekto that will support digital resilience or kaya ang ating mga farmers and food sustainability, that is not a small thing because sa Pilipinas, napakatagal na problema ng mga yan. And hanggang ngayon, kahit na may traditional tayo na politika, hindi pa rin niya nasasagot. Kaya tayo mga kabataan, panahon din natin para makapag-introduce ng napaka-unique na ideas kung paano solusyonan ang ating mga problema dito sa bansa. And bilang kabataan, napaka-creative, napaka-malikhain, at napakatalino ng ating mga kabataang Pinoy na kahit ano, kahit kulang ng pera, kulang ng pagkain, nagagawa pa rin nila ang lahat ng bagay. Sobrang galing. And that is why naniniwala po ako sa panahon ng libro ng kabataan yun, dapat natin i-celebrate. Hindi lang yung mga magagaling, hindi lang yung mga matatalino, hindi lang yung may pera, kundi yung mga bata na kulang ng oportunidad. Walang pera, kulang ng opportunity to learn. And that is why we always have to remember, tayong mga may kakayahan na tumulong, dapat tulungan natin ang kapwa-kabataan natin. Dahil pagdating ng 2028, 70% ng ating voters sa Pilipinas ay magiging member ng kabataan. E napakahalaga na makumbinsin natin sila ngayon pa lang na bago mag-2028, na iboto natin ang mga tamang kandidato para hingin tayo sa susunod na presidential term. At napaka-importante nito kasi lahat po ng mga tao ngayon hindi nakasalalay sa mga issues na nangyayari ngayon. Hindi rin tayo masyado nakatuto sa mga politika dahil ang iniisip natin ay anong kakainin sa pangaraw-araw. And that is why sa inyong mga kabataan, sa inyong mga proyekto, sa ating mga sangguniang kabataan at youth organization, habang naghahanap pa ang ating gobyerno ng mga ipukulong dahil sa mga nangyayari ngayon due to lack of transparency and accountability, kailangan tayo ay nag-iisip na ng paraan kung paano natin tutulungan ng mga taong na nagugutom. Paano natin tutulungan ng mga kabataan na makapag-aral. Ngayon nakikita natin ang literacy rate ng ating mga graduates ay bababa. Therefore, lahat tayo dapat magsama-sama, kahit man kaliwa o kanan, kailangan natin makapagbigay ng isang direksyon kung saan pupunta ang bansa natin sa 2020. That is why I would like to remind, sabi mo na kabataan, gusto ko lang po i-remind ng lahat na pumoto kayo ng tama at gamitin niyo ang puso. Ang puso dapat may tinatawag na empathy. Ang empathy is a requirement for you to be a good leader. Because sa panahon ngayon, marami talagang gulo, maraming nang iisa, maraming dumidiskarte, pero at the end of the day, ang dapat na hindi natin kalimutan ay ang ating mga kapatid na nasa laylayan. Kasi sila, kahit anumang mangyari sa bansa, pare-parehas pa rin ng kondisyon. Nagugutom, walang bahay, nababaha. And that is our main problem now.
climate change, climate anxiety,